Official na po guys ang Samsung Galaxy S26 series. At meron po siyang mga features dito na kay Samsung lang po natin makikita ngayon. Unang-una po dyan guys ang privacy mode. Sa mga naglalagay po ng privacy tempered glass po sa mga smartphone nila. Yung pagka po tignan nyo sa may harapan ng mismong smartphone, doon nyo pa lang po makikita yung nakalagay sa may mismong smartphone natin yung mga pinapanood natin, yung mga binabasa po natin. Pero guys, pagka po tingnan sa may gilid, hindi po natin makikita. Hindi po makikita ng mga nasa paligid nyo. Kung ano po yung tinitingnan nyo at kung ano po yung pinapanood nyo. Dahil meron na po siyang built-in na privacy mode. Diyan po sa may mismong display po ng Samsung Galaxy S26 ngayon. Sobrang astig po niyan guys. Siyempre, pwede nyo rin po siyang i-turn off kung sakaling hindi nyo po yan kailangan. At pwede nyo po siyang i-set. Depende po sa mga application lang po na gusto nyo gamitin na meron pong privacy mode. For example guys, sa pinaka-messenger po ng Facebook, pwede nyo po siyang iset doon na doon lang po gagana yung privacy mode niya. Pero kung nanonood po tayo ng YouTube or kung nagpe-Facebook po tayo at nagti-TikTok tayo guys, pwede po na wala pong privacy mode. Pero kung sa mga personal message po at mga personal po na mga picture natin, pwede nyo pong ilagay yung privacy mode doon. Depende po sa application na bubuksan natin. Basically, kaunti lang naman guys yung nabago sa mga design niya. Almost identical pa rin po siya ng last year model. Pero guys, unlike nga po sa ibang smartphone brands na mas babaguhin po nila yung design kaysa po sa pinaka-internal specs sa mga smartphone nila. Pero ito nga pong si Samsung, bago po yung internal niya. Sadyang nagmamala iPhone lang po talaga siya guys, itong si Samsung ngayon. Sa processor po niya guys, meron po siyang Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy. Ibig sabihin, slightly po yun na mas malakas. Sa regular nga po na naka 8 Gen 5. Pero guys, hindi naman na big deal yan. Dahil medyo overclock naman siya ng konti. Tapos considering nga po yung presyo niya na nasa higit 70,000 nga po yung Ultra version. Pero kung sakali mag-pre-order nga po kayo ng smartphone na yan, meron po tayo makukuha mga freebies sa kanya at makakakuha po tayo ng pre-upgrade po ng kanyang storage para po sa may presyo lang ng 256GB. Ibig sabihin guys, kung mag-pre-order po kayo ng Galaxy S26 Ultra ngayon, ang makukuha po agad natin is yung 512GB. Pero after nga po ng pre-order sa kanya at bibili na po kayo pagkatapos nga po ng pre-order, is 256 na lang po yung makukuha natin. At maybe guys, wala pang freebies na kasama. Pero guys, yung ganyang klase ng smartphone para lang po talaga sa merong mga pera. Dahil para po sa atin, di hamak na napakaganda na ng mga flagship killer po ng mga smartphone ngayon. Especially nga po sa mga China ROM. Guys, nag-upload lang po ako ng video about sa may Samsung Galaxy S26 Ultra. Then na-invite po tayo ni Samsung. At hindi ko po in-expect guys sa tungkol pala sa may S26 Ultra yung event nila. Akala ko tungkol lang sa may Galaxy A57 5G or Galaxy A37, itong event nga po ni Samsung. Isa pang bagong features po guys sa Samsung Galaxy S26 Ultra is meron po siyang features na pagka po meron pong tumawag sa inyo, is ibablock po niya pagka po galing siya sa unknown caller. Especially po kung ang tatawag lang sa inyo ay si Bingo Plus lang. For example guys, meron nga pong tumatawag sa inyo na hindi nyo kilala at di nyo po sure guys kung sasagutin nyo. Ang gagawin po ng Galaxy AI, parang siya po muna yung sasagot sa tumatawag po sa kabilang linya. Then ang gagawin po niya para bang magtatanong muna siya ng mga ilang questions tungkol ba kung bakit ka tumawag or kung para saan. At pagka po na-detect yan guys ng Galaxy AI na alam nyo guys yung mga tumatawag po na parang computer lang po yung kausap natin, yung parang bang pre-recorded po yung sinasabi niya. Yun guys, parang ibablock po ni Samsung yun. Pagka nga po parang hindi ka nagpakilala or kung sakali nga po ayaw nyong marinig yung tumatawag na yun. Dahil kung sakali nga po na baka scam lang siya or galing na po siya sa mga nang-i-scam nga lang po guys. Meron din po siyang ganyang klase ng features ngayon. Meron din po siyang built-in na AI dito sa may gallery niya. For example, itong cake, gusto mo siyang buuin. Picturean mo lang siya. Dinidescribe mo yung gusto mo mangyari sa kanya. Mag-wait ka lang po ng ilang segundo. At ayun na guys, gagawin na po niya yung sinabi mo. Wala pong ganyang features guys ang mga iPhone ngayon. Even po yung pinakabagong iPhone ngayon, wala pong ganyang klase ng features. Isa pang features guys ng Samsung Galaxy S26 Ultra is napakaganda po guys yung kanyang video stabilization. Na kahit pa tumalon-talon kayo at uga-ugain nyo po yung camera nyo, makakakuha pa rin po tayo ng napaka-smooth po na video. I think guys, kahit po hindi ganyan ka-exaggerated yung ginagawa natin, I think po napaka-useful po ng stabilization na yan. Kung sakaling mahilig po tayo mag-video sa mga, kung sakaling guys, isa kang travel vlogger. Kunyari guys, naglalakad ka or malubak, or kung sakali man po na hindi stable or wala kang gimbal, ang gagawin po ni Samsung guys, is gagawin po niya na
napaka-stable pa rin po ng video natin. Kahit po wala tayong gamit na gimbal sa kanya. Dahil almost meron nga po siyang built-in na gimbal dyan. Kahit din guys, napaka-useful po niyan. Kung sakali nga po mahilig po tayong gumamit ng video at gusto nyo po na magandang stabilization. Siyempre kasama rin po ng Galaxy S26 Ultra, sila Galaxy S26 Plus, at siyempre yung Galaxy S26 na regular version. Kung gusto nyo nga po ng compact flagship na smartphone. Meron din siyang mga available na mga case. Saka bagong Galaxy Buds Pro, saka po magnetic na power bank. Sa ngayon guys, available lang po siya sa Lazada for pre-order. Naka 56,000 po yung presyo ng Samsung S26. Then 72,000 naman po guys yung S26 Plus. At ang nakakapagtaka lang po dito is naka 78,000 lang po yung S26 Ultra sa may 512GB na version po niya ngayon. Talaga napakamahal po ng mga Samsung na mga flagship na mga smartphone ngayon guys. Mas okay pa kung ako bibili dyan. Bibili na lang po ng Galaxy A56 5G. Di nagsisale na nga lang po siya ng less than 15,000 na lang. Ang hindi ko lang po maintindihan sa mga Samsung ng mga smartphone ngayon, especially nga po dito sa mga flagship po nila, is still po guys, nasa 5,000 mAh siya battery pa rin po sila. Kahit nga po sa mga ultra version. How much more po guys yung S26 na regular version? Parang less than 5K lang po yung battery niya. Or parang 4.5 lang po yung battery. Siguro kung bibili po ako sa tatlong smartphone na yan, mas pipiliin ko po yung mas maliit na version. Yung S26 lang. At napakaganda po guys ng color white na available sa kanya. Ang problema lang po, bakit pa ako bibili ng Samsung S26? Kung meron naman ganitong available na smartphone. Ito pong si Xiaomi 17 Pro. Di hamak po guys na napakaganda po ng overall na specs na to. Compare po sa may Samsung S26 ngayon. At higit sa lahat guys, napakamura pa. Napakalaki ng battery at may extra display pa po tayo. Pero yung specs rin po na makukuha natin is flagship level din po guys. Yun lang po guys yung mabilis sa video natin tungkol nga po sa bagong smartphone ni Samsung. Salamat po kay Samsung guys sa pag-invite po sa atin para po makita natin guys at mahawakan yung S26 Ultra po nila. Yun lang po. Thanks for watching.